Okay. Maayong buntag, everyone. Nagkaroon ako ng oras ngayon makipagchikahan sa inyo kasi si Ma'am Sheena at si Tita Jackie ay nasa kwarto pa. Okay, message ko lang sila. So, once again you guys, finally, nandito na tayo sa Thailand, no? Pero bago ko simulan yung chika natin for today's part 7, kwento ko lang sa inyo yung experience ko sa immigration sa Davao. Ito, immigration, very interesting palagi, no? Kasi alam ko isa to sa pinaka-kinakatakutan nating mga Pilipino. So, how is it ang paglabas ko ng immigration ng Pilipinas at sa ate ko? So, you guys know na ako po ay may history dito sa Thailand, 10 taon as teacher. Sometimes, way back, nung lumabas ako papuntang Uganda, tinanong ako actually ng immigration officer, no? About sa history ko sa trabaho. And I gladly shared it with them na I used to teach in Thailand ng mga 9 to 10 years. And they don't have any question about that. So, once kasi na dumaan tayo ng immigration, lahat ng history records natin lalabas doon. So, nakita nila lahat ng history records ko, Thailand, mga napuntahan kong bansa, South Korea, Singapore, Vietnam, Malaysia, ano pa ba, Uganda, Kenya, Rwanda. Then, I also went to Scotland, pumunta din ako ng London, Thailand, pabalik-balik ako ng Thailand, ano pa man napuntahan natin, Dubai. I've also been to Dubai. I think yun lang naman yung napuntahan ko. Kukonti lang guys. Kukonti lang. Pero at least I have those, some of the strong stamps. Ngayon, pagkadaan ko sa immigration, wala namang tinanong sa akin masyado. Kasi ang punta ko naman dito sa Thailand talaga ay as tourist or magnegosyo ka, magbenta ka, walang problema. Kasi bibilhin mo naman, idadalhin mo naman pa uwi, di ba? You just don't need to lie. Okay? There's no reason to lie. So ngayon, ang tinanong sa akin una is, anong gagawin mo sa Thailand? Sabi ko, mag-iikot po, bibili ng mga pwede kong ibenta dito sa Pilipinas, ganun. Kailan ang balik mo? December 12 po. Sinong kasama mo? Ate ko po. Saan kayo magsistay? Sa Bangkok po. Meron kang hotel booking? Meron po. Ganun lang. Okay? So, it's very protocol na katanungan. Mabilis lang yung akin. So, mabilis lang yung stamp. And that's the reason why, naalala nyo, pumunta ako ng UK when I was still in Uganda kasi I got the visa from UK. Na-approve ako, hindi ko yun ini-expect, pero na-approve ako and I'm grateful for that. And kahit kasagsagan ng hiwalayan, buntis ako kay Mayumi, masama yung pakiramdam ko, pinush kong magbiyahe. Dahil alam ko one day magagamit ko yan na history record na I've been following the rules and regulation of the strong countries, katulad nga ng London, ayun, or ng UK in general. And also, ano pa ba? Yeah, I believe that's it, no? So, every time na lumalabas ako ng bansa, pag nakita nila yon, I believe isa yun sa mga strong points ng passport ko and ng aking travel history. Si Atchi naman, of course, mas marami siyang tanong kasi labas-pasok siya sa Thailand, pero na-explain niya naman din na ang jowa bells niya ay nandito and kompleto naman ng documents. So, every time pumupunta dito yung ate ko, talagang yung number 1 niya is magbibisita or magkikita sila ng kanyang boyfriend. Sana all. Nagpapadilig lang sa Bangkok, Thailand. Ay, nagpadilig din naman ako pero tubig dagat yung dinilig sa akin. Nagpapadilig ng tubig, literal guys ha. Hindi kayo naman, chismis naman kayo dyan, no? Okay. So, check tayo. Ayan. Sana klaro yung camera natin, no? Wait lang ha. Nag-usap tayo about sa... Gusto ko kasing tapusin muna itong wait, okay. Gusto ko kasing tapusin muna guys itong ating kwento, no? Para matapos na siya at maiwanan ko na lahat ng jablo sa 2025. And nakita ko na merong mga nag-comment sa akin, move on ka na, ganito, ganyan. Hindi mo na kailangan pag-usapan pa. Guys, I don't want anyone to go through what I've been through. Kapag life lesson sa buhay natin, kahit na 60 years old ka pa, hanggat sa hindi ka nagkaka-amnesia or dementia, lagi mong ipiplayback yan kasi in that point of your life, you learned a lot. I understand itong mga tao na madali lang magsabi, move on ka na, kalimutan mo na. Maybe you just don't see the value in my content. That's it.
You know, ayoko magpaligoy-ligoy pa. Otherwise, if you don't see the value sa mga sinishare ko sa inyo, sa napagdaanan ko sa buhay ko, sa mga natutunan ko sa buhay ko, I don't force anyone to actually stay and listen. What I've been through sa buhay ko, very very raw, very unfiltered. Okay? And alam ko lahat tayo dito sa mundo, no? Lahat tayo, kada tao, meron tayong kanya-kanyang problema. Yes, that's true. But also, let's not forget the fact that we have our own pace in dealing with our problems, our challenges sa buhay. Kaya minsan gino-joke ko, guys. Sana hindi nila masamain, no? Move on ka na, hindi ka pa tapos dyan. Sinasagot ko sila, ma'am, mauna na lang po kayong mag-move on. Susunod na lang po ako. Ginaganon ko, no? But like I said, I don't speak with a bitter heart. I don't speak with anger. I don't speak na I wish bad for that person, you know? Somehow, I speak for you guys to see how situations like this, yung magtatraidor sa'yo, yung tao na hindi mo ini-expect, no, nagagawan ka ng kwento for the sake lang na makapang-scam ng tao. I don't want you to go through these things. Kaya nga sinishare ko sa inyo para at least kung nandito kayo sa point na to, you have an idea how to handle or masabi nyo man lang na I am in that kind of situation. Kasi may nakita akong ganun mga comments, no, ma'am, pareho pala tayo. Ma'am, yung mama ko ganun. Ma'am, actually, nangyari din yan sa akin. And I'm glad to know na some people find my content and the story of my life relatable. Okay? So, like I said, etong pagkwento ko sa inyo, guys, at first, sabi ko, hindi na kailangan eh. Kasi wala naman akong kailangang i-defend. I am who I am, and I know how I treated Auntie Christine. Auntie Christine knows very well how she was treated by me, by my ex-husband, by my children, by my whole family, day 1 to the last day na nandito siya sa Pilipinas. Okay? Even on the first few months na dumating siya ng Pilipinas, nakitaan na siya ng mga kapatid ko na nag-aaladon niya, pero talagang pinagtanggol ko siya. Nakitaan na siya ng mga nasasaktan niya na yung mga anak ko physically, nagsusumbong na sa akin yung mga anak ko ng ganon. But I still chose to believe Auntie Christine. I still chose to really understand her. Kasi nga, magkasama na kami ng matagal. Until such time na na-figure out ko na, nahahalata ko na, at napagtagpi-tagpi ko na. Kasi it doesn't make sense. And then hindi ka naman bobo. Yes, part ng buhay natin pwede tayong mauto. Pero until what point? Until what point ka mauuto, 'di ba? Hindi ka naman totally siguro 0% hindi gumagana yung brain cells mo para somehow one day makita mo kung saan ba talaga yung mali, right? So, maraming nagtatanong sa akin, excited daw silang marinig, no? Kung ano ba talaga ang nangyari last few months ni Auntie Christine sa Pilipinas and the last month. Kasi yung kiniklaim ni Auntie Christine was claiming that she was not being treated well, okay, during her last month in the Philippines by my family. So even if she was telling the truth like what other people was saying, even if Auntie Christine was really standing on her lies, okay, by backing it up with stolen videos from my own private house, okay, it doesn't make sense for Auntie Christine to have such hate na parang kulang na lang siguro pag may first chance na makita niya na masasaktan niya ako, gagawin niya, no? Yung mukha ni Auntie Christine, kasi may mga nag-send sa akin ng video clips, ng photos. I cannot believe na si Auntie yun. Kasi for me, parang naging sorry sa word parang nakakatakot, to be honest. Nakakatakot yung mukha, punong-puno, nag-aapoy ng galit, nag-aapoy ng hindi mo siya maintindihan kasi if you are claiming that you were not treated well on the last month compared to the almost 6 years na she was treated well like a family, like a sister, she was given the things she needed, lahat ng kailangan niya, lahat ng gusto niya physically, I was trying to give that to her kasi gusto kong ma-experience niya yung mga bagay na first time. It doesn't make sense how Auntie Christine built so much hate kung 1 month lang yung naging problema niya. Okay? So, I saw the face Auntie Christine, you look like you are not okay. Your hate is too much. I don't know where it's coming from. Your eyes is actually on fire.
That's why, by the way, Auntie Christine, I started calling you Jablo, no? Kasi for me, it's very evil. It's more than evil, by the way. And like I said, and I'm always going to repeat this, no? I would love to talk to Auntie Christine because I want to look at her eyes, no? While she is claiming all her lies. And between us both, right? I don't want this to be about the skin color or the race. You guys, you've seen the life I lived. I was actually like 60%, 70% transparent sa vlog ng buhay ko. Nakilala niyo ako as si Princess Higa na taga-kanto, hindi maarte, isa lang yung jacket, paulit-ulit na lang yung damit. Alam niyo yun? So I don't understand where this hate is coming from. Okay. So ngayon pupunta tayo guys no sa mga huling ni Auntie Christine. I ended the story na nagmakaawa si Auntie na siya ay ayaw umalis ng Pilipinas. At that point, wala na akong tiwala sa kanya talaga. But I had to finish something. Kaya ako pumunta ng Uganda. Pero umalis ako ng Uganda at alam ng pamilya ko, alam ni Parts, how I set up my home to make sure my children are safe. Ang instruction ko unang-una, hindi pwedeng iwan ang mga bata na si Auntie Christine lang ang kasama. Kasi yung mga anak ko guys, they are not living well. They are not okay. And because I have the responsibility as a host, and alam ko sa sarili ko na hindi po ako na marunong magbaboy, no? Hindi ako jablo. Hindi ko kaya yung iniisip ng ibang tao na kung ako yan, tinapong ko na yan sa labas ng bahay, hinayaan ko na yan magpagala-gala. I am not like that, you guys. Maybe I could regret my decision, magagalit ako, madidespise kita, but I don't have those kind of thoughts, to be honest with you. So for me, I will just do the things that I can actually control. So ano yung nasa control ko? The control that I have during those times, the last 2 months ni Auntie, that was, nangyari yun, nakauwi na si Kahil eh. Pagka-uwi ni Kahil, nag-usap kami ni Auntie. I tried to be civil, no, to Auntie Christine. Yung gagawin niya lang, yung ini-instruct ko lang or napag-usapan lang namin. I did not give her more than that. Okay? The last 2 months, bago ako pumunta ng Uganda, kasi pumunta ako ng Uganda, that was July 5. Bumalik ako ng Uganda, that was July 26, 25, 26, 27, kasi na-delay yung flight ko. So, ang instruction ko kay Parts, I very well remember, and I know hindi si Parts talaga ayaw niyang ma-expose, no? Pero, ang instruction ko kay Parts tsaka kay Mama, dalawa lang, tsaka sa kapatid kong lalaki. Kasi hindi pa nag-start ng board exam, board review yung kapatid ko. So, he was actually vacant. So, sabi ko sa kanya, sa bahay ka mag-i-stay. Babayaran kita ng pang-allowance mo para sa review mo for the whole month of July. And so, that's what happened. Nandun ang kapatid ko ng July. Si Mama naman, umuwi ng alas 5 dahil wala ako. Si Parts naman, umaalis pag nandyan na yung mama ko. Si Mama ko naman, umaalis siya guys ng alas 6 ng umaga. Si Parts dumarating na ng alas 7. Keep in mind na yung kapatid ko na bunsong lalaki ay nasa bahay all the time for that time na wala ako. Kasi I did not trust Auntie Christine anymore. Auntie Christine was hurting my children physically, especially when the hatred and the entitlement and etong inggit, no, umakyat na sa utak. But I would say na yung pinakamataas doon na naramdaman ni Auntie Christine is yung hate na hindi ko na siya pinagkatiwalaan, hindi ko na siya sinasama dahan-dahan sa mga gala, hindi ko na siya binigyan ng special treatment. So doon nag-build. Wala pa tong guys ha, wala pa tong, alam ko kung kailan niya kinuha yung mga nakaw na videos. And like I said, I did something na hindi ko sinabi sa inyo, but I'm going to tell you now. I'm going to share it with you guys, and I had to do it, and I don't regret doing that. And actually, I will speak in English sa part na yan, so Auntie Christine will actually know, no? Auntie Christine somehow might have, nakita ni Auntie Christine paano ako gumalaw. When she, for the whole time that we were together, wala talagang nagbibigay sa kanya, like I said. Ang hirap niya pagkatiwalaan yung hindi siya nakaka-relate sa tao Ang hirap niya pagkatiwalaan. So until nung time na sinabi ko na, guys, kailangan ko ng tulong. Kasi during that time, hindi ko na makaya. Down na yung budget namin ng mga anak ko. But I had to think of Auntie, yung allowance ng mga bata sa boarding house nila, yung allowance ni Auntie Christine. Kailangan ko pa ng, tawag nito, medical expenses ni Auntie kasi nakita ko mas lalong sumasakit yung paa niya, yung kanyang plantar. So I had to reach out. Guys, if you would like to help Auntie, ganito kasi yung sitwasyon niya. Maraming tulong. Okay, yung tulong na kailangan lang. So una, may tumulong na magpa-check up kay Auntie Christine.
Kilala niya yan. Big shout out, Tita E. Nagbigay ng budget para dun sa special na tsinelas na 5,000 na size 41 na kulay itim na hindi ko naman type at hindi naman size ng paa ng buong pamilya namin. At kung ibebenta ko man, nakakahiya naman magbenta ng tsinelas. So, hindi ko maintindihan yung mga sinungaling, yung mga lies ni Auntie Christine. Auntie Christine, your lies are very obvious. Next time, you do better if you want to become a scammer, no? If you want to become a legit scammer, right now, you are already scamming people, eh. Auntie Christine, you are already scamming people by telling people fabricated lies about me and my family. And do not twist the story. I have been doing business, Auntie, and you know that. I have been selling my whole life. I have been selling since the day one that we have entered Philippines. If I am a scammer like what you were telling people, how come people are buying 150,000 na mga alahas galing sa akin? How come people are buying and I'm posting transactions sa page namin sa Mayumi Thailand Closet at saka sa Tindera sa Africa? How come you have not seen anyone post na Princess Yiga did not deliver my order? She took my money. How come? Because Auntie Christine she's just full of hatred. She's just very frustrated, no? Yung parang kapit patalim na siya na kahit alam niyang hindi naman nagme-make sense yung mga kasinungalingan niya, nilalabas ng bibig niya. Okay? Auntie Christine, you have to calm down. That's what I'm going to tell you. Right now, you are already obvious, eh, the first month that you were telling lies. And I did not plan to answer you back, Auntie. But I know what kind of game you are playing. And I'm not gonna let you play this game with me. Alright? Like I said, you know guys, my life is very busy. I put my attention and my focus sa buhay ko at sa goals ko para sa mga anak ko. But Auntie Christine needs a lesson in her life. And she might say no to this life lesson, but not everyone, Auntie Christine, are stupid. Not everyone that listens to you, not everyone that sees your video are stupid. Actually, a lot of them sent me messages, no? May mga Pilipino na nag-inbox sa akin, Ma'am, I'm so sorry, I used to judge you because you did not speak for the first 2 months. But then I followed up your story. I watched the story from year 1 to year 6. Yung kulong issue ninyo, yung sinasabi na kwento ni Auntie Christine, backed with her happy memories with you and the family. I can now say that Auntie Christine she's creepy. Auntie Christine, some people are going to find it out very soon. You can continue on lying, but you see, when you lie and your previous lie did not actually connect, then people will really see what you're doing. So, my advice to you, Auntie Christine, whatever you have scammed and whatever you have stolen from the people who believed you, I hope and I pray that you use that money very well. You use it strategically so you will find it easy for you to do whatever you want to do with your life. And I hope this is not going to be like your long-term solution, no? To get the things that you want. May it be material things, may it be something. I hope it's not gonna be your permanent source of income. Kasi I feel bad for the Filipinos, to be honest. You guys, you have your own decision. If you would like to share whatever, kasi sa inyo yan eh, decision nyo yan. But I feel bad kasi I know the life of an OFW. I know the life of Filipinos. I know Filipinos very well. Maawain tayo, hindi tayo madamo to the point na kahit 100, yung huling pera natin, ibibigay pa natin. Auntie Christine, you are scamming people who are working very hard and who are sacrificing their family. They are not able to see their family because they are abroad. They are working jobs. Some of them work 2 to 3 jobs. You are scamming the hard-earned money that they are working for. And you know that because I told you how Filipinos are. We are very hardworking. And for those who decided to share their money, their hard-earned money to Auntie Christine, I know you're giving it in good faith, and there's nothing I can do about that. But God bless your heart for actually having that, alam niyo yun, yung thoughts na gustong mag-share, gustong mag-bless ng tao. And like I said, I know your intention is okay. But when you speak badly and you are very hateful about me and my family without actually knowing the facts or refusing to see the facts, for me, it's not okay. It's not okay, you guys. But I'm not affected, by the way, kasi I am confident of who I am.
I never doubt kung ano yung intention ng buhay ko, ng puso ko para sa ibang tao. Okay? Somehow I feel like I am actually given the chance na mag-vlog, no, at maging Princess Yiga because I know how to influence positively sa mga single nanay, sa mga babae, sa mga OFW, sa mga mahirap yung buhay, yung parang maganda lang yung buhay pero wala palang pera, may utang pala, 'di ba? May nag-share nga pala ng message, sabi nila, yung mga nagsasabi no na may bahay si Princess Yiga pero utang naman, at least yung utang nababayaran, sabi niya. Pero yung inggit at galit sa puso ninyo, forever na yan. Kasi utak talangka talaga kayo. And I love that message very much. It actually calmed me down, no? People are very smart. You guys, you are very smart. So maraming salamat sa inyo. So again, let's go back. Umiyak si auntie at humingi siya sa akin ng second chance. Ay hindi, marami ng chances, parang fourth chance. Sabi, Princess, please don't let me go back. Lumuhod si auntie sa kwarto ko. Walang CCTV sa kwarto ko, guys. Lumuhod siya, nagmakaawa, umiyak ng umiyak kasi ayaw niyang umuwi. I was ready to send her back home. And one person knows, kasi actually 3 people knows na gusto ko na talagang pauwiin si auntie that time. Even my family knows. Lumuhod siya, nagmakaawa, umiyak ng umiyak na kahit ano daw, kahit na gagawin niya daw yung lahat para hindi daw siya mapauwi. So, etong puso ko naman, nalintik na puso ko na to, guys. For the nth time, naawa na naman. So, sabi ko kay auntie, hindi ka uuwi, may kailangan akong tapusin sa Uganda. Aalis lang ako, then babalik ako, sabi kong ganon. Short, nag-book ako ng flight, pero nag-iwan na ako ng instruction nun kay Bama, kay Parts, na hindi pwedeng maiwan ng mga bata. And lagi kong pinapalabas yung mga bata sa bahay kasi slowly, guys, hindi na okay yung pagmumukha ng mga anak ko. Meron na silang takot, knowing na wala din ako sa bahay. So, guys, pumunta po ako ng Uganda, no? This is not the first time na umalis ako na si Auntie Christine, pero this time it's different. Kasi somehow, naramdaman na ni Auntie eh. Kasi sabi ko sa kanya, Auntie, eto sabi ko sa kanya ha, Auntie, if you had to discipline my children, kasi 6 years kami nagkasama, umabot kami sa point na pinapayagan ko siyang disiplinahin yung mga anak ko. And I believe in yung spank. Sorry guys ha, wag niyo akong i-judge. I mean, I'm a parent, you're a parent, you have your own, I have my own. Laki ako sa palo and I'm grateful I was, by my father. Walang masama. Pero may rules ako. Enough lang yung palo, hindi mag-iiwan ng marka. Wala kang gagalawin dito sa upper half, sa puwet ka lang allowed. Ganun lang. Ngayon guys, nag-insa ko kay auntie. Sabi ko, Auntie, alam mo dito sa amin, sa Pilipinas, napakalaking kaso. Binibigyan ko na siya ng hint during that time. Binigyan ko na siya ng hint. Sabi ko, Auntie, dito sa Pilipinas, napakalaking kaso kapag sinaktan yung mga bata, lalo na kapag abuse na siya. Kinausap ko siya sa kusina. Then sabi ko, Auntie, if you had to talk to the children, dun lang kayo sa may, sa may living room. Huwag na dito sa kusina kasi parang yung mga anak ko, guys, parang na-trauma sa kusina. Kasi yun ang baluarte ni Auntie Christine, no? Na-trauma na siya. Yun kasi talaga yung kasagsagan ni Auntie eh. Yung mga huling 3 months talaga or 4 months na talagang naramdaman ko na dahan-dahan ko ng kinakalma yung sarili ko. Hindi ko na siya binibigyan ng special treatment. Yung pagiging tamad niya, yung pagiging entitled niya, yung pay-pay-pay niya kahit alam niya busy na ang lahat. Yung alam niya na may bisita ako pero hindi man lang siya makatayo kahit na nagdiarrhea si Chico. Isa pa yan guys, nagka-diarrhea si Chico. Merong nag-imbita sa akin, sinama ko si Auntie Christine for her to see the children no, na naglalaro sa pool habang ako'y nakikipag-usap dun sa nag-invite sa akin. Alam niyo ang nangyari? Umupo si Auntie at kumain. Sabay ng mga bisita. Iniwan ang mga bata sa pool, si Chico tsaka si Calby. Si Chico nakanood lang kasi masama na pala yung pakiramdam. Nagka-diarrhea si Chico, he had an episode malapit sa pool, as in talagang sobra-sobrang diarrhea. Hindi ako makapag-enjoy kasi yung mga bata nasa tubig. Sabi ko kay Auntie, masama ang kita ko kay Chico, masama ng pakiramdam eh. Sabi ko, Auntie, paki-check muna si Chico. Can you check on Chico first because he looks like he's not okay. Sabi kong gano'n. Auntie Christine, you remember this? I was invited and they had a big house and they had a pool and the children were allowed to swim in the pool. I asked you to watch the children but you refused. Instead, you sat down and eat together with the guests. I asked you properly if I could just speak to those people who invited me. You can watch the children while they're swimming and then we do vice versa when I'm done talking to them. But instead, Auntie Christine sat down na parang donya guys, hindi talaga siya nagpatinag. So there was a thing na umabot na talaga sa point na ayaw niya na makinig.
Okay, hindi mo na siya nakakausap. And like I said, this is not something na utusan ko si auntie, gawin mo yan, gawin mo to nang hindi siya nakakakain. I have an initiative with the people around me na kung hindi nila kaya, swap tayo, ganon. Kasi anak ko yan eh. I just want a little bit of your time lang para makausap ko lang itong mga nag-invite sa akin. It's also fair for them. Alam nyo guys, kawawang-kawawa si Chico. Talagang grabe yung episode niya sa gilid ng pool. Nakatayo lang siya, ayaw na gumalaw. And Chico was age 3 pa lang siya nung panahon na yun. Kaka-3 niya pa lang. Awang-awa ako sa anak ko. Sabi ko, auntie, sabi ko sa kanya, hindi siya nakikinig guys, ang lapit lang niya. Maya-maya, sabi ko, tumaas na yung boses. Sabi ko, auntie, hindi pa rin siya nakinig. Parang alam mo yung kain niya, yung parang ganito. Hindi lang sa hindi nakikinig eh, may ano eh, may attitude eh. May attitude eh, na parang nanggigigil sa akin na hindi ko alam. So alam nyo guys, anong ginawa ko? I had to excuse myself. Doon sa nag-imbita sa akin, yung 4 na magkapatid na taga Toril area. Maraming salamat po sa inyo. Other than Madam Toots and siblings, merong nag-invite sa akin doon na side na magkapatid din na galing din sila abroad. So sabi ko, tita, can I excuse myself first? I need to check on my son. Sabi kong ganun. So pumunta ako sa swimming pool. Guys, punong-puno po si Chico ng number 2. Hiyang-hiya yung mukha niya. Ayaw magsabi sa akin kasi siguro nag-iisip siya na first time kasi yun nangyari. It was the first time na nangyari yun kay Chico. Sabi ko, anak, you don't have to worry. Talagang natakot yung mukha niya na parang nahihiya, na hindi niya alam. So talagang nasaktan yung puso ko, no, na sabi ko, grabe, hindi man lang mapuntahan ni auntie. So sunod-sunod na yon, sunod-sunod na. Sabi ko, Chico, don't worry. Alam nyo guys, I had to carry Chico. Iniwan ko yung mga nag-imbita sa akin saglit while auntie is just seated for the whole duration. Na parang siya pa yung nakikipagchikahan, siya pa yung kumakain, siya pa yung nakaupo. Pwede naman. Doon ka muna sa mga bata, kakain muna ako. Pagkakain mo, ako naman sa mga bata. Ganun ba? Na hindi naman tayo magbukhang bastos. Dinala ko si Chico sa toilet, medyo malayo. Hinugasan ko ng maayos si Chico. Wala guys, hindi man lang siya tumayo para mag-assist. She did not even get soap, towel, clothes, kasi alam niya, nakita niya na Chico, sinabihan ko siya, auntie, may diarrhea si Chico, paki-assist, pakikuha ng gamit. Hindi talaga tumayo ang lola ninyo guys. Sobrang talagang donyang-donya na talaga ang dating niya. Sabi ko, gabi. Alam nyo guys, iniwan ko si Chico saglit sa toilet kasi mabuti na lang unlimited yung tubig. Sabi ko, Chico, anak, wait ka lang dito. I will get soap kasi hindi makaya. Sobrang baho talaga ng ebak ng anak ko kasi diarrhea nga. Ang dami pa. So, excuse ako makain, no? Pero that day, I will never forget the face of Chico na hindi na talaga siya masaya. Hindi na siya okay. Si Calby ganun din. You know what? I'm very happy that Auntie Christine left my house. You know why? It could have been worse for my children. So sometimes, that is what I use to calm myself down. Kasi right now, it's slowly changing yung trauma nila. So sabi ko, anak, can you wait here? Si Chico, sobrang sweet niyan, guys. Alam niyo, sabi ni Chico, ma'am, I'm sorry. Sabi niya sa akin, sabi ko, anak, it's okay. Sometimes it happens. Can you wait here lang? Kasi ano naman wala namang balde or anything. Para lang siyang hose na may tubig, parang labas, parang spring water. Sabi ko, anak, can you wait lang? Kuha lang si mama ng towel tsaka sabon. Guys, kinuskus ko si Chico times 10. Para lang ma-feel better siya. But after that, he felt better kasi siguro nalabas niya lahat, nahugasan ko siya, naliguan ko siya, pinalitan ko ng damit, na towel dry ko siya, and then I made Chico sit down beside me. Auntie Christine just continued with her life, you guys. I will never forget, Auntie Christine, how you behaved the last few months you were in the Philippines. And by the way, you were not ready for what was about to come to you. Hindi ka ready eh. You thought that I cannot do the things, to arrange the things, to keep the safety of my children a priority. You were not aware kasi I kept quiet. And kung hindi nyo yan alam sa akin guys, I like to keep quiet when I'm thinking. I do not speak a lot kasi nag-iisip ako on how best to manage the situation. Like I said, nasa bahay ko siya. If I'm going to react in a very harsh manner, something could happen sa bahay ko, sa mga anak ko. I needed to act calmly. So sabi ko sa kanya, wait. 26. So sabi ko sa kanya, auntie, aalis na ako ha, sabi ko. Sabi ko, ma, ganito, parts ganito, kapatid ko ganito. So nakaalis na ako. Sabi ko kay auntie bago ako umalis, auntie, dala ko na yung laptop. So as you guys see, nag-donate ang mga tao ng laptop para sa mga bata. And the laptop right now is with Maring Sara pa din. Kasi ang condition is, hindi ibibigay yung laptop hanggat hindi yung dalawang anak na Auntie Christine ang kukuha. Kasi with Auntie Christine's level of mind right now and all the fabricated lies that she has done, there's a lot of things she could do. Number one, pwede niyang kunin yung laptop
at i-claim na hindi niya nakuha. Pwede niyang kunin yung laptop at pwede niyang ibenta. I just want these 2 kids to receive it, to close this chapter. For the people who actually donated the laptop to know na natanggap ng mga bata yung laptop, yun lang. It doesn't have to be a video, it can be one single photo ng 2 bata na hawak yung laptop, yun lang. They don't even have to say thank you. Kasi guys, sa 2 years, no, na binayaran ko yung apartment ng mga bata, kahit maliit lang na note, I don't care. Pero I mean, hello, 2 taon ako nagbayad ng apartment ng mga bata, kahit single note, kahit maliit lang na note, or kahit maliit lang na video, para lang makita ko na totoo na may mga bata talaga, or totoo na may apartment talaga, wala talaga ako natanggap. So sabi ko, auntie, kahit ano lang, sabi ko, Sarah, kahit isang picture lang talaga, gano'n, no. So ngayon, sabi ko kay Auntie Christine, eto para sa mga bata, kasi they deserve this chance. Alam ko mahirap ang buhay sa Uganda. There was an instance, ang dami kong gustong ikwento sa inyo, naaalala ko dahan-dahan. Papakita ko sa inyo ang screenshot. Nag-reach out sa akin ang pamilya ni Auntie Christine. They wanted me to help. I'm going to screenshot the message para makita ninyo. This is not against the family of Auntie Christine. This is just to tell you guys the facts. And Auntie Christine's family, some of them are very good. The mom, the dad, they are very sweet. Some of the sisters are very good. AR, I don't know you. AR, by the way, big shout out. Hi, I'm Princess Yiga. You've heard about me. Most of them are lies, the one told by your sister, Auntie Christine. I hope that, I don't want to prove myself to you, but I just want to say hello. I have not spoken to you, and I don't remember being with you or knowing you so deep. I don't know you, by the way. I just saw you one time, I believe, when I visited your house. Just to, you know, alam niyo, when we meet people, we greet them. I received a message from the sister of Auntie Christine that I know and I've met. She actually slept sa bahay namin, no, quite a couple of times. Ang ganda ng message niya. There's nothing wrong. But, it needs to be shut down immediately. So, the message is like this. For me, I understood the message, no, na, Princess, pwede mo ba kaming tulungan? Ayusin yung bahay namin, yung bubong namin, yung kusina namin, yung pinto namin. Basically, yung bahay aayusin, tsaka yung kusina nila. Mind you guys, Auntie Christine at mga kapatid niya, they are all professional na, malalaki na. Wala nang bata sa kanila. All of them are now adult, hanggang sa pinakabunso. Okay? Nirequestan nila ako ng ganun. I don't know what led them to say that, but like I said, okay naman ang pagkasabi, kailangan ko lang i-shut down. And then dinugtungan pa na, kung pwede mag-reach out ako sa mga inyo, viewers, na humingi ng pera sa inyo para ipaayos yung bahay nila. Nag-reply ako ng maayos sa kanya and explain ko na your problem in life is not people's problem. At some point, if they want to help, tutulong sila. Pero for us to give them that responsibility is not fair. And I'm going to put all the screenshots here. Maayos din ang reply ng kapatid ni Auntie Christine. I'm sorry if nagkamali ako, na misunderstood ko, hindi ko alam na ganyan pala yan, ganito, ganyan. So I appreciate that. At sinabihan ko si Auntie Christine right after I message back the sister. Sabi ko, Auntie, bakit ganito ang nangyari? Bakit ganyan? Sabi ko, I don't hesitate na tulungan yung mga anak ni Auntie. They are children. They are students. So ngayon sabi ko sa kanya, Auntie, dala ko na yung laptop. Sa first 3 days ko sa Uganda, gusto ko ibigay na itong laptop sa mga bata para magamit nila agad. And I also want to check how they are dun sa apartment na binabayaran ko ng 2 taon lang naman, you guys. Na kahit wala na akong pera, inuuna ko yung mga bata kasi nag-promise ako sa kanila. Sabi ko, Auntie, kailangan ko mamit yung mga bata. Pagdating ko ng Uganda, may natanggap na tawag yung kasama ko sa Uganda. Again, I don't want to talk about other people here, ha. Si Auntie Christine lang yung topic natin dito. Sabi, nagpapabili si Auntie Christine ng beauty products niya. Imagine, ako nag-iisip kung anong ibibenta ko. Si Auntie Christine nag-iisip anong pampaganda ang ipapadala niya. Hindi man lang nag-isip, no? So ngayon, ang dala kong bagahe papuntang Uganda, 2. Isang buong bagahe para kay Auntie Christine at sa pamilya niya. Isang buong bagahe para kay Maring Sara at sa mga bibigyan ko. Auntie Christine, wala siyang pera guys during that time kasi lahat ng pera niya nasa Uganda na. Binilan ko siya ng malong para sa lahat ng mga kapatid niya, tsaka body mist, yung body spray para sa lahat ng mga kapatid niya, kompleto lahat.
Tuwang-tuwa pa si auntie, no? Kasi sinama kahit wala naman akong budget talaga. So, I bought that. Tapos si auntie atat na atat, tumawag dun sa kasabayan ko. Sabi, magpabili daw siya ng pampaganda. Ang bibigat guys, kasi tag-iisang litro. Para sa buhok, para sa kanyang balat. Sabi ko, grabe, hindi man lang dumaan sa akin. Very iba talaga iba na. Then na-disappoint ako, sabi din nung kasabay ko, bakit kakadarating mo lang, princess, hindi niya ba alam yung plano mo sa bagahe? Kasi alam nung kasama ko alam niya yung plano ko sa bagahe ko na hanggang sa huling patak, lalagyan ko yun ng African fabric kasi pwede kong ibenta, source of income namin para sa mga bata. Yun na. So, okay na guys, lahat ng hindi ko topic dito yung Uganda. Ang topic ko dito yung kay Auntie Christine muna para hindi tayo magkalituhan. Sabi ko, Auntie, 2 days, 3 days, hindi ko daw pwede i-meet yung mga bata. Kasi nasa field trip daw sila ng 1 linggo. Whole day. 2 sila. So sabi ko, okay. Sinabihan ko si Maring Sara, pero nagtaka si Maring Sara, bakit parang wala namang ganyan dito sa amin? Hindi pa ako nagtaka nun. I was supposed to meet Auntie Christine's brother, yung kanyang youngest na brother. Kasi sabi ko, babayaran ko na lang siya ng 1 buwan para mag-guide niya kami ni Maring Sara. Makatranslate, makatulong sa gamit, makahawak ng camera. Binigyan ko siya ng 1 month assignment para wala siyang trabaho So, binigyan ko siya ng pamasahe at allowance para i-meet kami somewhere. Pero I had to send her brother back home. Alam nyo guys kung bakit? Ang trabaho ng kapatid ni Auntie Christine that time is to make sure na makita niya yung mga bata, makausap ko sa phone, makapag-usap kami kung kailan ko sila pwedeng puntahan. Naging 3 days na, naging 4 days na, naging 5 days na. Walang report sa akin yung kapatid ni Auntie Christine tungkol sa mga bata. Nagchat-chat kami, smartphone yung gamit. Wala akong natanggap na pictures, wala akong natanggap na videos, wala akong natanggap na location. 1 week na. Binigyan ko ng allowance ang kapatid ni Auntie Christine sa pagkain niya, accommodation niya. Guys, ubos. Ngayon, for the 2nd week daw, kasi nag-camping daw, hindi pa nakabalik. After 7 days, nakabalik na daw. So, lahat to chat lang to walang videos, walang pictures whatsoever. Nakabalik na daw yung mga bata, pero papasok daw agad sa eskwelahan. Nagtaka na ako, sabi ko, why? Why are they going to the school? And then, kaka-field trip lang nila. Sabi mo may exam ang mga bata. Bakit nag-field trip ng 7 days? Kasi exam daw, hindi pwedeng disturbuhin. Sabi ko, okay, sige, pupunta na lang kami ng hapon. Saglit lang talaga, 1 hour lang, ibibigay ko lang at saka libre ko lang sila sa restaurant. Picture lang yung kailangan ko. Kasi sabi ko, nirerespeto ko yung mga bata if they are busy, no? Guys, hindi daw pwedeng puntahan ng hapon at gabi. Kasi daw, nagsa-study daw yung mga bata, gabi na daw umuwi. Hindi ko pa rin talaga pinag-isipan na masama, pero sinasabihan na ako ng kasama ko, something is not okay. Ngayon ang kapatid ni Auntie Christine, nag-aantay siya ng allowance pa kasi wala na siyang pera na ubos na. Sabi ko, no, this is not going to work. I cannot keep on giving you allowances to spend. And I actually I'm not getting your result I ask you to go there para malocate mo yung location ng mga bata. Mapuntahan namin agad kayo para mabigay ko yung laptop. I want to hand it over myself to make sure na natanggap ng mga bata ang laptop na brand new. Worth 35,000, no? Doon sa Uganda siguro nasa na yon 5 million or 50 mil na yung laptop na yon. Kasi mahirap maghanap ng mga ganong klase doon. So sabi ko sa kanya, hindi ako magsisend ng pera. Kasi hindi kita pinapunta dyan para magsend ako ng allowance na wala namang nangyayari. I'm supposed to finish this one already kasi dala-dala ko yung laptop. Alam nyo guys, anong ginawa ko? And Auntie Christine knows this. Sabi ko sa kapatid ni Auntie Christine, pumunta ka na lang dito sa syudad, kunin mo yung maleta, may lamang plastic, para sa mga pasalubong ni Auntie at pasalubong ko sa inyo, sa pamilya ninyo. Binigyan ko siya guys, walang ginastos ang pamilya ni Auntie Christine dito ni Singkong Duling. Walang ginastos si Auntie Christine dito ni Singkong Duling. Ako po lahat yung nagbayad. And I understand that. Ang ayoko lang yung niloloko tayo harap-harapan. Harap-harapan naman, pero bulag talaga ako guys. So ngayon sabi ko sa kanya, okay, pumunta siya. Alam niyo, sabi ko kay Auntie Christine, wag papakialaman yung maleta. Kasi sabi ko, yan lang yung maleta kong dala. Mahal ang maleta sa Uganda. Alam niyo anong ginawa ni Auntie Christine? Tinawagan ang kapatid niya, pinadala niya ang buong maleta. Hindi niya tinanggal yung mga gamit sa loob at ipasok sa plastic kahit nag-instruct na ako sa kay Auntie Christine to let the brother come at bibili ng parang sako bag. Hindi ginawa. Ang ginawa guys, binitbit ang buong maleta pati yung laman sa loob. So okay lang, maleta lang yan, pero na-disappoint ako kasi ilang beses kong sinabihan si Auntie Christine. And by this time, sabi ko ako na lang maglo-locate sa mga bata.
Kasi alam na dapat ng kapatid ni Auntie Christine eh. Kasi sabi niya, nakausap niya daw yung mga anak ni Auntie Christine, but hindi daw niya ma-disturbo masyado ng matagal kasi may eskwela. Ang pinagtataka ko, bakit walang location na sinend? Wala man lang pangalan ng paaralan. Wala man lang video na Auntie Princess, welcome. I hope to see you soon. Wala man lang voice message. Sabi ko, parang galawang iba to alam niyo yun. So tinapos ko muna yung holiday ko kasama si Maring Sara, no? Hindi kami nagkita ng mga bata on the second week, nasa akin pa din yung laptop. Nagalit na ako kay Auntie noon kasi by that time na pinauwi ko yung kapatid niya, automatic after 1 week ko sa Uganda, nag-shutdown si Auntie Christine ng WhatsApp niya sa akin. Blinak niya ako sa WhatsApp. Sinabi niya kay Parts na her phone is actually broken. iPhone 13, brand new. And she has another phone na walang problema until that day. So sabi niya sa akin is, may problema. Nagtataka ako kasi broken daw yung phone niya, pero tumatawag siya, nag-i-instruct ng mga beauty products. Sinatawagan niya yung kasama ko. Beauty products daw, pampaganda ng buhok niya, wag daw kalimutan talaga. Akala ko ba broken ang phone? Ngayon, minessage ko si Parts kasi kinakausap ko si Auntie sa CCTV na hindi na ako pinapansin, hindi na sumasagot sa mga tawag, hindi na sumasagot kay Parts. Pag sinabihan ko si Parts, pakitanong ganito, ganyan, hindi sumasagot. Parang ganun lang ba? Ganun lang. Sabi ko, Parts, pakicheck na ng cellphone ni Auntie kung ano ba, may problema ba talaga. Kasi brand new yan, paano magkakaproblema? Alam nyo guys, huling-huli siya ni Parts, no? Na ginagamit niya yung cellphone niya, dalawa. At the same time, nagsisinungaling sa akin na sira daw yung dalawang cellphone. So wala na talaga. At that point, wala na talaga. Sabi ko, pagbalik ko ng Pilipinas, uwi ka talaga. Kasi kabastusan bastos eh. Ngayon sabi ko, okay, second week, hindi ko na naman na-meet yung mga bata. Ang rason niya is examination na naman daw, 1 week hanggang gabi daw yun. Pagkagabi daw, matutulog na lang daw, pagising, eskwelahan daw ulit. Hindi ko talaga mag-get. Sabi ko, sige, kung hindi pwede yung mga bata, baka sila na lang kumuha dito. Hindi din nangyari. On the third week, okay, ang nag-update sa akin ito ng mga anak ko, si Parts na. Ang CCTV namin sa kusina, during the time na wala ako sa bahay, sabi ko, naka-impake na ako't lahat. Kasi sabi ko, Lord, parang hindi okay. Okay? Parang hindi na okay. So, naghingi na ako ng sign that time. Dito napapasok yung kwento ng pagka-hospital ni Mayumi. A week bago ako bumalik ng Pilipinas. Nang hospital si Mayumi ng 5 days, I believe. And dito na pumasok, no, yung ibang kasinungalingan, yung bakit na hospital talaga si Mayumi at bakit ako umuwi biglaan. Doon sa last week na nasa Uganda ako, merong nangyari na talagang sinabi ko, Lord, uuwi po ako. Bigyan niyo ko ng paraan na makauwi agad. At the same time, nakatanggap ako ng mensahe kay Madam Ten Gibbs na talagang, pag si Madam Ten Gibbs nag-message ng ganyan, wag na wag mong i-question. So, sobrang bigat, guys. Sobrang bigat na nangyari on the last few weeks ni Auntie Christine sa Pilipinas, on the last few months. Kasi, umalis si Auntie Christine ng Pilipinas, I believe, August 24 Bumalik ako ng Pilipinas, July 27 or 24, 25, 26, 27, ganyan na date. A month later, nakaalis na si Auntie sa Pilipinas. So, ang daming naganap from July 20 hanggang sa August 27. Ang dami-daming naganap. August 27 or 24, yung flight ni Auntie. Sa 4 or 5 linggo na yan. Pinaka-intense, you guys. Pinaka-intense. At dyan yung malalaman sometimes yung ugali ko as Princess Giga. And ikikwento ko yan sa inyo sa next one natin na episode. Auntie Christine, I hope you are following this story. This is a really, really good story, Auntie Christine. And like I said, I'm not finished. We have to finish this, Auntie. You have started, right? But you started with a lot of lies. And you know what, Auntie? People saw who and how you really are. Because in 6 years, even a single thing, nothing good came out of your mouth. Only hatred, only envy, only jealousy, and sometimes you look like you can actually do bad things, no? If I am in front of you, the way you are full of hate.
So guys, I guess tatapusin natin dito. Ang pinakahuling part natin ngayon is yung ating part 8. And I believe ito na din yung pinaka-last. Ito yung pinaka-crucial na part. This is the last 5 weeks ni Auntie Christine sa Pilipinas. Kung saan talagang claim niya na minaltrato siya. Kung saan kawat siya ng video. At alam ko ang reason ba't siya nagkawat, no? Nagnakaw ng mga video. Kung saan claim niya na iniwan siya ng bahay na walang makain. Claim niya na pinalakad siya sa buong syudad dito sa Jensan bago nakauwi. Claim niya na sinusundan daw siya ng camera. Hindi siguro siya updated na merong motion tracker yung mga camera ngayon. Automatic kahit ako gumalaw, sumusunod. Claim niya na hindi namin kinakain yung pagkain niya. Lumabas din mismo sa bibig niya yan. Bakit daw namin hindi kinakain? Baka daw iniisip namin na ganito, ganyan. Lumabas mismo sa bunganga niya. Hindi ako nagsalita. Kiniklaim niya na hindi daw siya tinuturing ng tama. Again ha, 5 weeks lang to compared to almost 6 years na magkasama kami at almost 2 years na magkasama kami ng pamilya ko na inaalagaan siya compared to this last 5 weeks. Auntie Christine, in this last 5 weeks, they will find out who you truly are. I'm going to tell them the last week I had in Uganda why I decided to go back home immediately. Kasi dapat hindi pa ako uuwi, guys. Nagparibok ako, umuwi ako agad biglaan. Because of something that I found out. And Auntie Christine, relax. Relax, Auntie. Because people are not stupid. They will know. They will find out. And even if they don't know now, they will not find out now, they will see it. Salamat po. Time check 10:45. We are going somewhere. At kami po ay babalik mamaya. So I guess I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Higa.